Talagang aaminin ko at mananatili yun. Sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Senador Amy Marcos lalaban hanggang dulo para makabalik ng Pinas si PRRD. Marcos versus Marcos, bunyagan ng katotohanan. Politika nga ba ang nag-udyok para makulong si PRRD? Yung presyo ng bigas, yung 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Mainit na pinag-uusapan ang unlawful arrest umano kay Pangulong Duterte. Nasa pilitang inaresto at isinama ito or i-turn over sa The Hague, Netherlands, na pinangunahan naman ito ni General Torre. At ang katanungan ng karamihan, katanungan ng sambayanan, saan nga ba ang batas ng Pilipinas? At habang nasa kulungan si dating Pangulong Duterte, simple naman itong nagpaabot ng mensahe para sa taong bayan at sa taong nagmamahal kay Pangulong Duterte. Ayon pa kay VP Sara, ang ating Vice President na anak ni Pangulong Duterte, na huwag na mag-alala ang taong bayan. Siya nang bahala at ang abogado niya na ang bahala sa lahat. At hindi lang Pilipinas ang umaasa na makalabas at makalaya nga si Pangulong Duterte, kundi halos buong mundo umaasang makabalik ng Pilipinas. Show them that you can express your anger, you can express your support, you can say your prayers, but let us allow the lawyers to work on the ICC. Ayon pa kay Pangulong Duterte, huwag na mag-alala ang taong bayan, abogado na ang bahala sa lahat. He said that I don't have to answer for anything because he believes that there is no case to begin with. Sa paghuli nga kay Pangulong Duterte, iginiit niya ito ng kapulisan na umano hindi naman unlawful ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. Na ayon naman sa pahayag sa Senado ni Senator Amy Marcos, paano na nga ba ang batas ng Pilipinas na niyurakan ng kapulisan na matagal ng panahon walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sa iba't ibang sangkot sa paghuli ni Pangulong Duterte, pahayag ni Amy Marcos mas lalong niyurakan ang bansang Pilipinas at binaboy ang batas ng bansang Pilipinas. Anyway, siguro para lang makapag-aral kami ng gusto sa susunod, baka naman makapagbigay kayo ng 2 o 3 pang mga Pilipino na inaresto ng ating pamahalaan na walang warrant of arrest, tapos dinala sa ibang bansa na wala namang court order na galing dito. Dagdag pa ng Senadora, hindi naman tayo probinsya ng The Hague. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? At dahilan niya sa paulit-ulit na tanong ni Senadora kay General Borja at paulit-ulit naman ang sagot nito na tila hindi masagot ng maayos. Tinawag nga itong kulang ang kaalaman o walang alam sa batas ng Pilipinas. Ako si General Torre, nakakatawa, pang-presinto naman sumagot pala yun. Kakaloka, hindi niya alam kung ano yung warrantless arrest. Thanks for tuning in. See you for more updates.